Ito po yung guidelines natin para sa pag-avail ng 8% income tax rate option. Ang sinasabi ng iba na pinaglalaban nila, na pinipilit nila, required ka raw mag-file ng 1905 para mag-avail ng 8%. Sabi ko hindi. Kasi malinaw naman dito sa 8% natin how to avail. Ayan po yan. Paano mag-a-avail? Signify mo daw sa 1901 yung newly registered taxpayer. Pero kung newly registered taxpayer ka, hindi mo pa alam tong tax planning, wag ka muna mag-avail ng 8% sa 1901 mo pag nag-apply ka sa BIR. Pwede daw 1701Q or 2551Q. Kasi ang ginamit dito kasi na word and or, ba? At or ano. Tama? So pwedeng 1901, 1701Q both or pipili ka lang. Or. Sa mga existing naman na taxpayer, ito yung pinaglalaban ng iba. Sinasabi nila na required mag-file daw ng 1905, mag-update sa BIR para mag-avail ng 8% para hindi daw mag-open case. Mali po yun. Kasi nakalagay naman dito, ayun o, or. Or. Pwede yung 1905 gamitin para mag-avail ng 8%, pero hindi siya required. Kasi nga mayroong or, or, yung ating first quarterly percentage tax which is a 2551Q, and again, this one, and or first quarterly income tax return 1701Q. So ang suggestion ko, pwede ka mag-avail ng 8% using the 1701Q. Huwag ka na mag-1905 na pupunta pa ng RDO mo, pipila sa labas ng mahaba, pipila ka pa sa loob. Sayang yung oras mo. Pwede ka mag-avail ng 8% dito na sa 1701Q. Pwede rin naman sa 2551Q. Kaya lang mauna kasi mag-deadline yung 2551Q mo, which is May 20, March, April 25. April 25 na first quarter. Yung 1701Q mo, May 15. Pero kung gusto mo talaga mag 8%, doon ka na lang sa 1701Q, May 15. Para diretso na. Okay? So, ginagawa doon sa kanila, nag-open case daw to kasi hindi daw sila nakapag-file ng 1905. So, itong legal basis, hindi siya required. Kasi ang ginamit dito ng word, or. Hindi siya and. Or. So, hindi required mag-file ng 1905. Yan ay or lang, optional. Sa madaling salita. So, ang suggestion ko, 1701Q, doon ka na lang pumili ng 8% para diretso na. Para wala ka nang ipapile ng 2551Q sa first quarter. Okay? So, ito yung mga qualified natin mag-avail ng 8%. Dapat na individual, single, professional, pwedeng mixed income earner din. Tapos, tayo ay hindi lalagpas ng 3 million. Yan. Tapos yung taxpayer daw ay subject sa percentage tax under Section 116. Yung Section 116, non-VAT ka kasi hindi ka pa lumalagpas sa 3 million VAT threshold. Katulad namin, yung ating online seminar services, 3% percentage tax under Section 116 kasi hindi pa tayo lumalagpas sa 3 million VAT threshold. Pero kung ang business mo ay jeepney, pampaserong jeepney, bus, tricycle, yung mga ganyan, Section 117 kasi yung mga yon, transportation. Section 117. So, hindi sila qualified mag-avail ng 8% income tax rate option. Kasi ang required lang, Section 116. Ay hindi sila pwede mag-avail. Yung Section 117 natin. Yan. Tapos kung ikaw daw ay nag-avail, ay nakapag-avail, qualified at nag-avail ng 8%, ikaw daw ay required mag-file ng quarterly ITR, yung 1701Q. Tapos not required to financial statement. Hindi raw required financial statement pero required annual ITR. Ayun malinaw letter C. Not required to file quarterly percentage tax. Di ba linaw
nag-avail ka ng 8% using 1701Q, qualified ka. Therefore, hindi ka required mag-file ng 2551Q, yung quarterly percentage tax. Bakit nagkakaroon ng open case dun sa system ng BIR? Kasi ang BIR hindi perfect. Hindi perfecto. System hindi perfect. Revenue officers in the front line or back end, even the RDO, not perfect. Kaya magkakaroon sila ng mistake pa rin in sending letters to the taxpayers who availed the 8%, informing them that they have violations of open cases for not filing 2551Q kasi BIR is not perfect. Kung ikaw taxpayer, wala kang alam, oo ka na ng oo. Hindi ka naman pala required mag-file, pinapafile ka, nag-file ka, nagbayad ka, pati penalty. May kasi under 8% ka, oo ka na kasi ng oo. So, mas maganda nga may alam tayo kaysa wala. Ayun, required to signify intention 8% every taxable year kasi pwede tayo magpalit next year. Pero every year, pwede, irrevocable siya, pwede bawal isang taon. Tapos letter A, required to maintain pa rin ng books of accounts at mag-issue ng resibo. So, ito po yung legal basis natin. Mag-bookkeeping pa rin po tayo, pati ng expenses, under 8% tayo, at mag-issue ng resibo. Okay?